magandang araw sa inyong lahat. Welcome to our very first episode of Breastfeeding kay Ganda. Ayan, ito po ay isang kwento po ng mga nanay na sa una medyo nahirapan silang magpa-breastfeed pero sa kalaunan naging successful din sila. So our today's episode entitled Tunay na Kwento Breastfeeding Journey ni Nanay. So, ang national team ngayon ay Triumphs and Trends Breastfeeding 2.0. So, Triumphs, pag sinabi natin, syempre, ito yung mga success stories. Ayan. So, when we say trends, ano na ba ang trends ngayon? Diba? Marami nang nagpapasuso, diba? Mga artista. Sa hospital pa lang, nasisimulan na natin ang pagpapasuso during the first hour of birth. Ayan. And then, at the same time, hindi na rin siya masyadong na-stigmatize yung mga tao na magpasuso in any places, even sa mga public places, sa mall, ayan. Tsaka marami na rin mga breastfeeding mommies, marami na rin mga support groups like social media. So, mas trending na ngayon ang breastfeeding. I'm your host today. Ako si Mami Kai. Ayan. So, pag-uusapan natin yung mga journey nyo, no? Una muna, pakilala natin si Mami Marie. Kumusta ka naman, Mami Marie? Okay naman po. Ongoing po yung pagpapadel. Yes, very good siya, no? Si Mami Marie, nakilala ko siya nung first time niyang magbuntis. Ayan. So, isa po siya sa ating mga patients, no, na uma-attend sa mother's class. Ilang beses ka ba umattend ng mother's class? Hindi ko na po mabilang. Nung first time mo kay Aero pa lang na. Opo. Ayan. So, si Mami Marie nakita ko siya kung paano siya nagpa-follow up ng check-up sa OPD. And then, nung nanganak siya, medyo may struggle ka doon, no? Opo. Natatandaan ko pa yun, nakita ko pa sa laboratory. Opo, sa hallway po, nag-aaway kami nung baby ko kasi yung pala hindi siya makadedi sa akin. Tapos parang yun, pagtingin ko pa lang sa kanya, parang may tangtay si baby. Opo, So, may tangtay nga. kailangan natin, ipakita sa doktor para at least baka pag nakat yun, medyo magiging successful. Pero medyo, nagkaroon tayo ng problema doon. Pero on the second baby, ayan, si Baby Bia. Ayan, 9 months old na siya. Ayan, breastfeeding yan, exclusive ka, Beno. Very good ka naman. So, medyo may challenges ka din dyan, di ba? Pero, So, super. okay naman. Nailaban naman po. Medyo sumakot din yung suso, no? Sobra po. Nagdudugo na nga po. Super. Hi, baby! Ayan, no? Masaya siya. Ayan. Okay, tapos si Mami, number 2, si Mami M. Ayan, si Mami M naman, nakilala kita because of Jerry's. Ayan, yung kasamahan ko sa TQ. Ayan. So, si Mami M naman, kasama mo naman si Daddy, no? I was invited po ako ni Jerry's, my friend, to attend the seminar. Kasi ang sabi niya, para to sa mga mami, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi ko naman alam na for breastfeeding. All I thought is, tuturuan kami mag-diaper, yung talaga sa newborn. Actually, journey. pwede rin yun eh. Pero syempre, doon tayo sa journey nyo muna during the first few days kasi yun yung mahirap. Actually, breastfeeding, wala talaga akong idea. Parang, ang first thinking talaga, pag nanganak ako, formula na agad, ganyan. Kasi wala naman, ako kasi ang unang nagkaroon ng baby sa family, kaya parang walang nag-guide or what sa akin for the breastfeeding journey. Kaya, lucky na invited na sa seminar na yun. Ang kagandahan nun, kasama mo si Hasna. Yes. So, syempre, siya yung unang support person mo, di ba? Syempre, pag nanganak ka, in pain ka lahat. Parang sino ba nabutusan mo? Sino ba yung tatawagin mo para mag-assist sa'yo, di ba? Si Hasna. So, maganda yun. In-encourage ko talaga during mother's class na doon pa lang, isipin nila kung sino yung gusto nila kasama pag nanganak sila. Kasi dapat yung magiging kasama nila, hindi lang yung support na nandyan para magbantay. Dapat full support, marunong mag-assist, paano Emotionally. yan. Physical talaga, na may hahawakan niya si baby. Ayan. Pero okay din yung diaper. Hindi lahat ng tatay marunong mag-diaper. Yung ang pupo ng baby, Kaya sabi ko, sumama ka kasi tuturuan tayo dun ng diaper at saka mga kung ano-ano. Gano'n. So, kumusta naman yung naging successful naman, di ba? Nung nanganak ka na. Until now po, breastfeeding pa rin naman po ako.
for the first year ng life ng baby ko, exclusively breastfeeding ako. 3 months, talagang sa akin lang siya nagdedede. Nung bumalik na ako sa work, pero yung 3 months na yun talagang nag-research ako, nag-boost talaga ako, gumawa ako ng stash ko. To the point na, ayun, nag-oversupply po talaga ako. Kaya hanggang ngayon, Ganun din pala, no? Si Mami Marie, work from home. Yes, diba? Ayan. So, maganda rin kasi work from home, diba? At least, Magdamag talaga siya sa akin. Magdamag. Even during working hours eh. Kakaiba yung kwento niyong dalaw. Pero good thing naman kasi even na bumalik ka na sa work, talagang plinano mo siya. Kasi hindi naman siya ganun kadali na pag mag-start ka lang mag-work from breastfeeding, parang marami kasi nahihirapan. lalo na pag full-time ka po, ang hirap mo isingit yung pumping session. Yung 8 hours ka nag-work. Ang nasa batas lang po natin is 45 minutes break lang. So, sa 8 hours na yon, ang hirap mong pagkasyahin kasi parang sa akin, dahil nga regularly nagdedede sa akin yung baby ko, every 2 hours parang sore talaga yung breast ko. Kaya need ko talaga siyang ipump. Pero so far, okay naman yung work mo, diba? At least, meron naman talagang provided na place or station where you can pump or express milk, where you can store. Kasi importante yun, diba? Dapat proper talaga yung storage. So, yun po yung ating mga mommies for today. Si Mami Marie and si Mami Ann. Magandang umaga ulit. Bago tayo tumuloy, meron muna tayong konting icebreaker. Ayan. So, pupunta tayo dito and then meron flash na pictures. Ayan. Kasi tingnan nyo kung ano yung may isip nyo. Like, ano ba yung problema doon? Experience ba? Kahit ano kung ano yung maisip nyo. Tingnan natin. So, bulot ka mo naman. Ano na bulot? 1. Ayan. So, yung picture natin ay Baby na sa battle nagdedede. Experience ko, nung first month, exclusively sa akin siya nagdedede. Pero dahil nga, first month, parang syempre namamaga, nagkaroon ako ng cherry or strawberry na milk. Talagang dumudugo. Hindi niya kasi nasisimot pa. So, yung second month niya, I tried pumping, then put ito ng bottle. Pero breast milk ko pa rin. Tapos, sa sa bote rin siya nag-milk. nagre-react sa baby. Nagre-reaction. Ako naman, na-relate din ako sa picture na yan. Kasi, first month pa lang yan, nag-battle na din talaga siya. Kasi di ba yung pag nagpapadede tayo sa kabila may letdown. So, sinasalo ko din siya. So, kasi sayang ko. So, iniipon ko po siya. And then, kaya nakapag-battle po siya. Yung mga naiipon ko po during letdown, yun. Dinadede rin po niya. Pero more on pa din. More on latching pa rin po talaga. Kumbaga, para hindi lang po masayang yung mga letdown natin. So, ika-catch pa rin siya. Si Mami naman, siya naman, bubunot. Number 2. Number 2. Ano yung number 2 picture natin? Siguro po yung pagpapa-breastfeed sa public places. Bilang breastfeeding mom po kasi, parang struggle po talaga sa atin yan, di ba? Na-experience ko yun. Nakakahiya. Kasi yung Awkward. pag nagpadede ka sa public, kunwari sa restaurant, sa labas, ganyan, parang pagtitinginan ka po eh. So, parang hindi normal sa iba na makakita ng nagpapa-breastfeed. So, yung iba mapapansin po natin, may mga cover, ganyan. So, iba-iba po rin yung ginagawa para Modify din ng tao, no? Para makapag-breastfeed in public. Hindi kasi lahat, nga sabi mo nga, hindi lahat kaya magpasuso in public. Yes kaya. po. Pero meron naman yung iba na Care lang, di ba? Dare me. Parang pagpapasuso ko ng anak ko, ano ka. ganun. And
habang tumatagal, nakapag-gain ng confidence yung mga mommies, no? Kasi sa dami ng nakikita nila in public, sa dami ng lumalabas na mga support groups, yan. Syempre, hindi mawawala yung sa community, no? Na nakikita mo sila nagpapasok. Minsan sabay-sabay Opo. kayo. Siguro po sa ngayon po, mas tumaas na po yung ano natin yung confidence ng mga mommy ngayon. Kasi po, mapapansin natin yung mga artista, di ba po? Yung mga sikat na mga influencers, sinishare din po nila yung mga experience nila, yung breastfeeding journey nila. So, parang mas nagiging open na po sa ngayon yung pagpapadede nga po. Kasi marami na rin pong mga lumalabas sa iba't ibang mga social media networks na mga videos nga po tungkol din sa pagpapadede. Pero, naranasan nyo ba yon na parang ma-shame kayo in public or yung asawa nyo, ayaw kayo pasusuhin in public, yung anak ko, iyak na lang iyak. Diba parang, iyak pala ng anak ko, parang nakakarindi na, parang maaawa ka. Tapos yung asawa mo, hindi ka pwede magpasusugan. Dapat ganito, ganyan. Nangyari ba sa inyo yun? Sa akin naman po, hindi naman po. Parang sa akin, mas nakakahiya yung iyak ng anak ko pag hindi ko pinadede. Kaya bahala kayo kapag hindi magpapadede po talaga ako. Parang kasi, ito yung pagkain niya, ito yung kailangan niya. Pero sa family, open din ba sila na lola? Minsan ang lola kasi yung conservative, no, na ayaw ipakita yung bare yung dibdib, ganun, wala naman. Ikaw, Mami Marie. Nung una po, parang syempre pag sa public, mahihiya ka pa po eh. Kasi syempre makikita yung pero po, eventually, kasi pagkain niya ng anak mo, yun yung bubusog sa kanya. So, hindi mo na po maiisip yung ibang tao. Ang mahalaga po, mapadede mo po yung anak mo. Very good naman. Ikaw doon. Ikaw din, Mami. Very good ka doon. Okay, so ito, last one na. Ako naman ang bubunot. Yan. Ano nakikita mo dyan, Mami? Breastfeeding sa work. Yan. Sa work kasi meron may Computer. computer, may keyboard, may mga gamit, kumbaga sa desk, no? Ayan. Tapos kahawak si baby. Si Mami Marie. Ay, naku, super relate po kasi working from home po ako eh. Oh, So, ganyan na ganyan po yung setup namin. Isang kamay, isang nagtatay. Kamusta naman? yun po. Okay naman po, wag lang pong masasakto yung iyak niya during meeting. So, yun yung po Pag yung may struggle meeting, medyo ko. din. Po, kasi maririnig po siya, especially kung naka-open mic po eh. So, yun po yung struggle ng nagpapadede during working hours. Pero, kaya naman po. Pero Okay hindi naman naman, parang hindi naman naging problema sa employer mo na Hindi naman po. Alam naman po nila yung situation. maganda rin yung ganun, di ba? Kasi at least aware yung employer, accepted, di ba? So at least yung confidence mo pa din na mag-work while breastfeeding, okay lang din. Marami ka nang nagagawang mga position, mga technique, kung paano, di ba? Napaproject mo yung sarili mo, pero totoo, nag-breastfeed ka while Tsaka malaki working. pong bagay sa akin na work from home. Kasi po, unlilatch po siya sa akin mula morning, magdamag, ganun po. So, if meron lang po akong isang on-site once per week, dun lang po ako nagbabaon ng pang-pump naman po. So, meron siyang mga nakatabi na for that day. Si Mami. Ako naman po, nung bumalik ako sa work, talagang struggle yun po. Kasi, syempre, nasanay si baby na for the first 3 months, siya sa akin, latching siya sa akin eh. Pero yun nga po, nag-try talaga akong mag-build ng stash for him. Talagang bago ako pumasok, magpapump ako. Bumili ka din ng mga Opo, mga bottles para magkaroon siya ng, parang bago ako makauwi, meron siyang food na naka-ready. Ganun po yung naging ko sa setup ko nung nag-work ako. Pinagplanuhan mo yung dapat mo kasi kung hindi, wala. Mag-i-stop talaga kasi parang kailangan kasi 'di ba continuous yung stimulation ng breast para maka-express siya ng milk. Kasi 'di ba pag tumitigas siya, doon nagkakaroon ng clogs, 'di ba? To the point na nilalagnat ka na para kasi nasa niyo din yun. Opo. Minom ng gamot para mawala yung pain. Hindi naman. Hindi naman. Paracetamol po. Paracetamol lang. Yun din yung struggle ng breastfeeding. Mahirap minom ng kung ano-anong gamot. Rin yan sa doktor nyo para at least safe pa din. Pero maraming in reality talaga is
iyan yung isa sa mga factors kung bakit ang mga nanay hindi yung nako-continue mag-breastfeed. Kasi struggle din po kasi talaga eh. Oo. Yung transition from breastfeeding na libreng-libre sa bahay during maternity leave, tapos babalik na po sa work. Baga yung preparation pa lang po, yung pumping, yung ganyan. Yun nga Kasi po katulad mama ng sinabi nakapag-prepare, niya, oo. na limited lang po yung time sa workstation. Tapos, kung yung work niyo pa po ay sobrang hectic talaga, paano niyo At po pumapasok maisisingit? talaga, umaalis Yung ka pagpasok. talaga Ayun, ng naranasan bahay. na yung may dala Yes, stroller, oo. no? Ayan. Nakakalimutan niyo ba yun? At saka bibili ka pa talaga ng yelo kasi kung yung travel mo malayo, kailangan may ice packs ka. So, mahirap talaga siya. Kaya sana mas marami pang mga companies, mga employers na, alam mo, yung support talaga nandun sa mga breastfeeding mommies. Yan. Kasi syempre, hindi naman natin talaga kailangan pigilan yung, kung yun ang gusto nila, i-breastfeed yung baby nila. So, kailangan lang talaga din nila ng support. Super thankful din po ako sa company namin kasi po during on-site days namin, iba-iba naman po kami ng cubicle. Pero po kasi 'di ba pag nag-pump ka may tunog. So alam na po nila na pag may tumutunog na ganon, nagpa-pump po ako. So 'di ba, syempre nagwo-work din po sila pero okay lang naman po sa kanila. So, hindi ka Naiintindihan naman naman po nila. una, hindi ka na ilang. Medyo nahihiya po Eventually, ako kasi baka mamaya nakaka-istorbo na sa kanila, baka gusto nila mag-work ng tahimik, ganyan. Pero yun, understanding naman din po yung mga office mates. Ikaw po, mami. Yun lang ma'am, pag nagbe-break time, ganun lang. Syempre may mga natutulog, pag ano. Oo, opo, grabe talaga. Sa inyo or ano Super. lang? Factor lang siya basta kay baby. Minsan, talagang bumibili na ako ng madaming bottles na yun, tapos isang hugasan na lang lahat para hindi na siya yung kasi pag konti lang yung bottles mo, pagpapump ka, pour mo ulit, ganyan. Mahirap. Marami pang, So that may stock kulang talaga. yung bote, no? I-sterilize mo pa, di ba? Ipapadry pa. Kaya talagang struggle ang paglalaban ng journey ng breastfeeding. Yan. Personally, pwede nyo bang i-share din kung paano nyo masasabi no, na triumphs yung naging experience nyo as a breastfeeding mommy or yung journey nyo from the start until now? Yan. Si Mami Marie. Ako po kasi since pangalawa na po to, masasabi ko po na success siya kasi sa first baby ko po, hindi ko po na-push yung pagpapa-breastfeed. Bali, nagkaroon po siya ng tangkay and parang sumuko rin po agad ako sa pagpapadede kasi parang ang hirap, first time mother ka, ganun. Tapos sa pangalawa ko po, dun ko po talaga na i-push na po talaga yung pagpapa-breastfeed. So, until now naman po, 9 months na po siya. Fighting naman po, lumalaman naman po. Nag-breastfeed pa din po siya habang kumakain na po siya ng mga solid foods. Ganon. Tsaka makakompare nyo rin po kasi yung health ng bata kapag, yun nga po, formula milk and breastfeeding. Iba po talaga yung health na nabibigay nating mga magulang sa anak po natin. Kasi hindi po sakitin yung bata. Unlike sa mga, hindi ko naman sinasabing lahat, pero kung makakompare lang po sa nagpo-formula, parang mas malusog po yung baby na nagbe-breastfeed. So, para sa akin, success ko po yun kasi health po yun nung anak. So, masasabi ko po na healthy po siya. Kumbaga, yung first mo, nag-struggle ka, nag-give up ka. Yes, And then, po. itong pangalawa, may struggle man. May struggle mga man, naging pero problema. na-overcome naman. Na-overcome. Yung And then, ino-overcome nakita mo talaga yung pagkakaiba, di ba? Yes, po. Hindi naman sa masakitin yung isa, pero nakita mo na healthy talaga kapag Yes, po. breastfeed mo ang baby. Yung tibay pa lang po ng tuhod Pero mo, 6 months pa lang po, parang nakakatayo na, iba po talaga yung breastfeed. Si Mami M naman. Ako naman po siguro ma'am, one of my success stories is bukod sa dede ko si baby up to now, 2 years old na siya. Alam niyo po, naging malaking tulong siya kasi 1 year, hindi talaga po kami nag-formula or talagang 1 year, wala kaming gastos. Kahit sa diaper, because ma'am, dahil nag-oversupply po ako, I tend to donate, I tend to sell, tapos yung napagbentahan ko po, yun po yung binibili namin ng diaper. Yes, talagang super check sa finance po talaga siya. Kaya talagang nilaban ko rin po talaga kasi hindi lang para sa baby ko para din sa amin sigurong mag-asawa for the kasi syempre first baby namin, first
first lahat bagong kasal po kami, we're still building yung dreams namin, 'di ba? Parang nakatulong po siya sa amin talaga. Bukod doon po, naka-help din ako sa mga, actually I donated sa NICUs. Parang super yung fulfilling, hindi lang dun sa baby ko, pero meron akong natulungang ibang baby na parang yung mommy niya, wala siyang ma-produce, ganyan. Although, nagbibigay po sila ng konting pero hindi na po, okay na po yan, tulong ko na po sa inyo yan, kasi para naman po kay baby, ganyan. Kaya, parang talagang yung breastfeeding journey ko, dun pa lang po, success na po ako, kasi hindi lang sa baby ko, sa iba rin po na share. Kumusta naman si baby? Hindi naman sa Baby, akin. yun po, super active. Brainiac. Ngayon po, 2 years old na siya, kumakanta siya, sumasayaw, kung saan-saan yung niya. Marunong na po siya mag-identify ng shape, color, magbilang ng Maghahabol ka na pala 1 to niya, 10. tumatakbo na. Ay, oo. Opo, Mabilis ganun. na tumakbo. Super, siguro talagang dahil nga syempre alam naman po natin at saka yun naman din po ang dapat na before 2 or bago po ba mag 2 years old, dapat talagang breastfeeding, yun yung pinopromote at yun yung ina-advocate. Kaya siguro ngayon talagang isa rin po sa mga nilalaban ko ngayon is I am an advocate po of breastfeeding. Dahil po rin sa inyo, since my work po is for the community, I'm a community pharmacist. Also, pag nakakausap po ako na ano po maganda dito kasi bagong panganak, nag-advise na ako, nagka-counsel na ako agad. Ito po, baka po gusto niyo po ito. Peer counselor ka na, kasi Talagang you counsel the Oo. people in the community. Feeling ko, yun po yung kailangan nating mga moms na naka-experience ng maganda sa breastfeeding. Kailangan natin i-share para mas madami pa pong mommies. Yes, mas madami pang mommies na magkaroon ng knowledge, magkaroon ng support. Kahit na yung simpleng counseling ko lang po kunyari sa work ko, talagang, ganun po ba? Hindi ko alam. Usap-usap lang. Yes, opo, na meron ng impact sa kanila yon. Masashare mo yung story Yes, mo. opo. Same lang tayo, nag-struggle din ako, pero tingnan mo. Ganyan din po ako nun pero kaya naman po, kaya natin yan. Ganun po siya. Opo. Ang gaan sa pakiramdam na through your milk, di ba? Parang factory yung katawan mo. Gold talaga siya, di ba? Share ka ng gold. Pero nakatulong ka sa iba. Nakakatawa. Kasi marami talagang mga NICU babies, yan, yung mga premature, yan, na may mga nanay talagang nag-i-struggle. So maraming factors naman yun Pwedeng support, finances, or yung iba, nagkaka-depression, yan. Pero dahil marami tayong mga kagaya nyo, di ba? At least, di ba, nakakatulong tayo sa pagbibigay ng libreng gatas. Yes. Ayan. Or kung anumang paraan yan, di ba? Nakakatulong tayo sa kanila. Sa generation ngayon, sa tingin nyo, ano yung trend ngayon ng breastfeeding na mas maraming mas na-educate, mas marami yung magpapa-breastfeed, mas maraming ano yung trend ngayon na nakikita ninyo? Siguro po yung sa social media, especially sa TikTok. Diba marami po kasi tayong viewers dun Kasi pag na-extra time tayo, diba, scroll tayo ng scroll. So, yun, actually ako personally, may mga fina-follow po ako na mga nagpa-pump, na mga nagpapa-breastfeed, ganyan. So, ako, personally, pina-follow ko po siya kung ano yung next post niya, kung ano yung mga i-share niya po. So, marami pong nakakapanood nun, marami pong mga mommies doon na nag-engage through comments, nagtatanong. So, yun yung po yung tingin kong trend ngayon na nakakapag-educate po sa maraming mommies ngayon about breastfeeding. Iba rin talaga yung TikTok, no? Kapag nag-post ka doon, madami talagang nag-engage, Yes, maraming nagre-reply, nag-update, maraming inaabangan ano yung susunod na ipopost mo. Yes So, po. mas maraming may educate, mas maraming mga future mommies na mas ma-encourage nga. Na Meron din po yung mga groups, yung mga communities po, like yung mga about sa breastfeeding, sa pagpapump, dun po. Marami pong nagjo-join, especially kunwari pag first time mom ka, maghahanap ka po sa iba't ibang social media ng baka may group na ganito kasi dun ka po matututo Yung sa mga experiences po na sinishare ng mga ibang mommies na po. So yun, marami pong matututunan sa mga groups and communities po, sa mga social medias. Tama ka doon, Mami. Si Mami M naman.
Actually, today, ma'am, kasi yung platform natin ngayon, very open na eh. Kahit sino pwedeng mag-access. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Yung platform na yon, madami na influencers, artistas, or kahit simpleng tao nagsishare ng ano nila. Sumisikat. Yes, and like this po, yung sa hospital nyo, yung podcast nyo, it's really a big help po for mommies or for the expecting moms na, may ganun po pala, ganun, parang ganun yung ano nila eh. Pag nakita mo parang sa Facebook, normalize na siyang pinag-uusapan. Parang kasi minsan, meron kapag may nakita ka lang sa TikTok, ganun lang pala siya kadali. Meron pala siyang, hindi pala siya ganun kahirap. Meron po palang mga, like, kunyari, pushing tayo for pumping ng may mura palang pump, hindi pala siya super mahal. May mura naman pala na quality and affordable naman po pala siya. Kaya feeling ko yung trend ngayon is, yun nga, sa social media, madami na siyang nare-reach na mommies. Kasi yung ibang, minsan nag-struggle na, parang ang konti naman ng milk ko, pero first week pa lang nila. Nawawalan na pag sila napanood, ng pag-asa. So, pag napanood nila yung certain video na first week, kumbaga Ganito dapat lang talaga muna si baby, or ganyan. konti lang talaga yung makukuha niya. So, yan may educate, di ba? Opo. Parang, yung iba kasi, syempre, konti lang to, tapos Super ang na. dami, Hindi ata para sa akin to, ganun. Pero alam mo, gusto ko yung yung sinabi mo about sa breast pump. Ayan. Kaya lagi ako nag-encourage sa mga mami na hindi nyo kailangan bumili ng mahal, yung libo-libo, ayan. Sabi nyo nga, yung trend nga ngayon, pamurahan na ng breast pump, no, diba? Kasi hindi naman kailangan, mahal yung breast pump mo para yun yung gagamitin, para pasok ka sa trend na yung mga gamit, mga mamahal. Hindi. Saka iba-iba rin po kasi tayo eh. So, kahit mahal yan, kung hindi naman akma sa'yo. Yes. Swak, diba? Actually, opo, iba maliit, malaki. May mga mommies na okay sila sa manual pump, yung ganun lang. May mga mommies din na okay sila sa wearables, yung electric na siya. May mga mommies yung din na kinakabit lang. hindi sila masyadong okay sa wearable kasi parang feeling nila hindi makakilos kasi hindi nakukuha lahat yung Iba-iba, kaya parang maganda rin yung platforms talaga ngayon sa generation, yung trends natin ngayon na may mga madaming taong nag-share for their experience na sa ibang mommies na nakapapanood, talagang nakakakuha sila ng aral. Maganda rin yung emphasize natin, no? Hindi lang direct, pwedeng mag-pump, pwedeng mag-store, di ba? Kasi parang naisip ng tao, parang hindi ko kaya magpasuso kasi masakit. Pero ang ganda yung experience na nasa-share mo na pwede silang pwede silang bumili ng, hindi naman kailangang mahal yung bibilihin na breast pump, yung lagayan. Basta tama lang yung proseso. As long as tama yung pag-store nila, yung pag-collect nila, at saka kung paano nila ibigay kay baby. Kasi, at the end of it, yung magiging effect kay baby yun kay baby pa rin. Yun yung pinakauna mong goal kung ano yung magiging benefit ni baby doon. And to follow na lang yung sayo, sa family, sa finances, yan. And of course, syempre, sa society natin. Huwag natin kakalimutan, yung hindi tayo nakakapagdagdag sa kalat, yung basura. Yes. Yan. So, yun. Magandang trend yan. Yan. So, for your final message, mommies, no? Ano yung masasabi nyo or magbibigay nyo na encouragement or tips sa mga future mommies ngayon, yung mga buntis pa lang or yung mga sa una nilang pagbubuntis or panganganak, hindi sila natin successful, ayan. Ano yung mga pwede nyo i-share sa kanila? Siguro po para sa akin, ma'am, ang ma-advise ko talaga is like me, kung hindi ako na-invite sa mother class po ninyo talaga, hindi naman po ako magiging aware talaga sa ganito. So, maraming institutions, maraming mga groups, or maraming mga tao na nag-advocate for breastfeeding. Siguro, ma-advise ko talagang mag-attend ng mga mother class ni Miss Tin. Then, siguro yun nga, knowledge talaga Kasi kung hindi mo alam kung paano properly store yung milk mo, kung papaano yung tamang position ng latching, kung papaanong
iaano mo yung breast milk mo para tumagal or kung masulit ni baby. Yun po talaga yun yung ma-advise ko. Talagang mag-research, maging aware sa lahat ng mga need for breastfeeding. Tama talaga yung may alam. Oo, laban lang talaga. Kasi breastfeeding talaga is really a hard journey for mothers. During the first, lang yun. Siguro mga first 3 months, ganyan. Pero later eventually talagang maano mo rin naman, makukuha mo yung tamang pitik ng pagpapadede. Yun po. How about si Mami Marie? Siguro po ang ma-advise ko is, yun nga po, maliban po sa knowledge po, wag po tayo sumuko agad. Kung nahirapan tayo sa umpisa, Relate ka doon. relate na rin. Laban lang po kasi mahirap naman po talaga lahat, 'di ba, sa umpisa. So pag nalagpasan mo na po yung hirap na yun, makikita po natin yung worth it po yung pinaghirapan po natin. Tsaka kung meron po tayong mga hindi alam, mag-seek lang po tayo ng person na makakatulong po sa atin na malaman yung mga bagay na bago pa po sa atin. Like po sa mga hospitals, di ba, meron naman pong nakadesignate sa breastfeeding na pwede nating pagtanungan. Sa social media po ngayon, napakarami po yung mga communities, yung mga influencers, mga artists na nag-share po about breastfeeding. So, napakarami pong paraan. Kahit sa Google, si ChatGPT, pwede tayong magtanong. Di ba po? So, i-validate na lang natin kung tama yung sinasabi. Yes po. So, yun po. Wag po tayong sumuko. Kasi sa una, mahirap po talaga. Pero worth it po yung lahat ng hirap. Fulfilling ang breastfeeding. For this podcast, natunghayan natin yung dalawang story ni Mami Marie and then ni Mami M. Yung mga naging struggles nila and yung mga struggles na yun naging triumphs, di ba? And then, yung mga trends na ma-normalize natin ang breastfeeding at mas marami pa yung mabigyan natin ng support, mabigyan natin ng mga kailangan nila para in the end sila naman yung susunod na magiging successful sa kanilang journey. Maraming salamat. Truly, breastfeeding is beautiful. So we hope this session gave you encouragement, whether you're breastfeeding now or buntis pa lang kayo, planning kasi malapit na kayong manganak, and sa mga supporters nyo, marami kayong natutunan. So lahat ng kwento dito ay mahalaga and we thank you for sharing yours. Ayan. So stay tuned for session number 2, alamin kay eksperto katotohanan sa breastfeeding. Don't forget to like, share, and follow Breastfeeding Kay Ganda. Sama-sama nating itaguyod ang gatas ni nanay. Kay ganda, kay lakas, kay halaga. Ako po si Mami Kai. Maraming salamat. See you on the next episode.